Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa Music, Match of Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan.
nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tonight, hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon po kami ito ng Thank God It's Monday, June 15, 2026. Sa ating pong headlines, diesel at kerosene, merong big time oil price rollback bukas. Gasolina may pagtaas o rollback ayon sa DOE. Piso, lalo pang lumakas, nagbalik sa 60 peso level kontra US dollars. Magnitude 6.6 na lindol tumama sa Davao Occidental. PBOX nagbabala ng mga aftershocks. 14 na LGU sa Mindanao nagdeklara ng state of calamity matapos salantain ng magnitude 7.8 na lindol noong June 8. Death toll sa magnitude 7.8 na lindol
naitala sa 65, higit sa 1,000 ang nasaktan, 36 naman ang nawawala ayon sa Office of Civil Defense. Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin nag-resign. Ang gulong hazing sa 2 basketbolista sinisilip ng CIDG. Senador Ronald Bato de la Rosa hinimok na sumurrender na kasama ang kanyang higit sa 100 mga baril ayon sa NBI. Pangulong BBM nagpatawag po ng special session ng Kongreso sa June 17 para mapagtibay ang priority bills. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. abay palipad daw po papuntang Russia sa June 17 para makipagkita naman kay Russian President Vladimir Putin. Sa TNT Global News, stepson ng Norway Crown Prince abay kulong ng 4 na taon sa kasong panggagahasa. Sa sports, EJ Ubiena nasungkit ang silver medal sa Dusseldorf meets sa bansang Germany. At sa showbiz, drag artist Maxi Andreson at Vinyas Deluxe bibida raw po sa Die Beautiful, the musical. TNT Tomorrow's News Tonight. Ano pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan sa ngalan po ni Kisa Sabson para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating mga balita, kasado po ang bawas presyo sa diesel at kerosene bukas. Ayon po sa Department of Energy, tinatayang papalo sa 3 pesos and 71 centavos hanggang 5 pesos and 71 centavos ang kabawasan sa bawat litro ng diesel, habang nasa 50 centimos naman hanggang 2 pesos and 50 centavos naman ang posibleng rollback sa kerosene. Samantala, kundi raw ho magro-rollback ng 32 centavos ang bawat litro ng gasolina, malamang sa malamang na ito daw po'y tumaas ng 1.68 bawat litro. Maging epektibo nga po ang adjustment alas 6 ng umaga bukas sa araw ng Martes. Noong nakalipas na linggo, tumaas ang halaga ng gasolina ng 30 centimos hanggang 4 pesos and 80 centavos hanggang 5 pesos and 77 centavos sa diesel at 4 pesos and 75 centavos hanggang 8 pesos and 10 centavos naman sa bawat litro ng kerosene. Samantala naman, abay good news ho. Nakabawi ngayon ang ating piso sa forex trading at muling nakasampa sa 60 peso level kontra US dollar. Sumigla ang ating piso ng 87 centavos dahilan para magsara sa palitang 60 pesos and 48 centavos mula sa nagsarang palitan ng Huwebes na 61 pesos and 35 centavos. Ito na ang pinakamalakas sa performance ng Philippine Peso sa nakalipas sa 5 linggo mula nang may tala noong Mayo 7 ang palitang 60 pesos and 42 centavos sa bawat dolyar. Sa obserbasyon ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort, naging maganda raw po ang US dollar peso exchange rate matapos na magkasundo ang US at Iran ng interim deal na wakasan na ang giyera at tuloy nang mabuksan ang Strait of Hormuz. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa ibang balita naman, niyanig po ng magnitude 6.6 na lindol ang Davao Occidental ngayong pong hapon ng Lunes. Ayon po sa PHIVOX, nangyari ang pagyanig na kalaunan na ibinaba sa magnitude 6.2 dakong alas 5:18 ng hapon. Ang epicenter po ng lindol ay natukoy sa layong 113 kilometers sa timog silangan ng Governor Generoso, Davao Occidental. Tectonic po ang sanhi ng lindol mula sa lalim na 94 na kilometro. Naramdaman po ang lindol sa lakas na intensity 5 dyan po sa Governor Generoso, Davao Oriental, maging sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Intensity 4 sa Alabel, Glan, Kiamba at Malapatan, Sarangani. City of Coronadal, Tampakan at Tupi, South Cotabato. City of General Santos,
maging sa Tacurong City, Sultan Kudarat. Intensity 3 sa Mati City, Davao Oriental. Sa Banga, Norala, Polomolok, Surala at Tiboli, South Cotabato. Intensity 2 naman sa Davao City, sa Kidapawan City, maging sa Mlang, Matalam, President Rojas, Cotabato, maging sa Maasim, Maytum, Sarangani, Lake Cebu, Santo Niño at Tantangan, South Cotabato. Intensity 1 naman sa Carmen, Cotabato, Tandag City, sa may Surigao del Sur. Nagbabalab po ang Feebox sa aftershocks kasunod po ng malakas na lindol kanina. TNT Tomorrow's News Tonight. Tumalo na po sa 65 ang death toll o mga namatay at mahigit sa 1,400 ng sugatan dahil naman sa malakas na lindol sa Mindanao nitong nakalipas na linggo. Ayon po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, lumubo na rin o tumaas pa sa 176,187 families ang naapektuhan ng matinding kalamidad na tumama noong June 8. Mula sa nabanggit na bilang 3,180 pamilya o katumbas ng 736,000 individual ang nanunuluyan ngayon sa may evacuation center habang nasa higit sa 14,000 o katumbas ng higit sa 59,000 katao ang nasa labas naman ng may evacuation center. Samantala 36 ang napaulat na missing bagaman ng impormasyon ay sinasailalim para po sa validation. 14 namang lungsod at bayan ang isinailalim na po sa state of calamity dahil po sa matinding pinsala ng magnitude 7.8 na lindol noong June 8. Wala raw pong signs of life o palatandaan ng may buhay sa may 36 kataong patuloy pa rin daw pong pinaghahanap sa nangyaring magnitude 7.8 na lindol sa rehiyon ng Mindanao. Ayon po kay Office of Civil Defense Deputy Administrator Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, karamihan daw po sa mga nawawalang biktima ng lindol ay posibleng natabunan ng mga pag-uusaw sa Abad Santos, Davao Occidental. Tinagpo ni Asik Alejandro na sinisikap pa rin ng mga responder na matagpuan ng mga nawawalang biktima ng nangyaring lindol sa kabila ng pahirapang search operations. Samantala, pinatigil naman ng search operations sa ilang landslide hit area dahil naman sa sadyang delikado na raw po at pahirapang pagdadala ng heavy equipment at kailangang mano-mano na ang operasyon sa ngayon. TNT Tomorrow's News Tonight. Pumalo naman sa higit sa 6,000 aftershocks ang naitala ng Feebox kasunod po ng lindol sa may Sarangani noong pong nakalipas na araw ng Lunes, June 8. Nasa higit sa 6,000 aftershocks ang naitala ng Feebox hanggang kanina pong alas 11 ng umaga. Mula sa naturang bilang, nasa 1,400 sa mga ito ang nalocate o natukoy ang lokasyon, habang 78 naman ang naramdaman ng mga residente sa mga apektadong lugar. Ang magnitude ng aftershocks ay nagsisimula sa intensity 1.2 hanggang intensity 6.4. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, 14 pong local government units sa Mindanao ang nagdeklara ng state of calamity sa nipo ng trahedyang dulot ng magnitude 7.8 na lindol noong June 8. Ayon po sa Office of Civil Defense, ang 14 na LGUs ay mula sa mga lalawigan ng Davao Occidental, Sarangani at South Cotabato. Inagpo ni OCD Deputy Administrator Bernardo Alejandro IV na magiging mas mabilis pa ang paghatid ng mga relief goods maging ng response at early recovery intervention kasunod po ng deklarasyon ng state of calamity. Pinagdin po ni Alejandro na kasunod ng deklarasyon ng state of calamity ay umiral na po ngayon ng price freeze sa lahat ng basic commodities sa mga apektadong lugar. Nilindol na, binaha pa ang ilang lugar sa Mindanao na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol noong pong nakalipas na linggo. Ayon po kay Office of Civil Defense Deputy Administrator Assistant Secretary
Rafael o Rafi Alejandro nakaranas po ng flash dulot po ng thunderstorms ang ilang lugar ng Glan, Sarangani at Jose Abad Santos, Davao Occidental nitong weekend. Pansamantalang isinara naman ang tulay sa Barangay Canalo dulot po ng pagtaas ng level ng tubig doon habang nagpatupad naman ng forced evacuation ng dalawang barangay sa may Jose Abad Santos dahil naman sa pangambang maapektuhan sila ng rain-induced na pagguho ng lupa. Gumanda naman ang panahon ngayon, sinabi ni Alejandro na nangamba silang maapektuhan naman ng pagulan ang nagpapatuloy na response operations. Worry lang natin pag nag-deteriorate yung weather, nagkaroon ng thunderstorm, local thunderstorm, it will delay or hamper yung aming relief operation, lalo na when we use air assets, no? Like the Black Hawk. So yun po ang epekto niyan. Yan po mga kaibigan, si Office of Civil Defense Deputy Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro. TNT Tomorrow's News Tonight. Inihanda naman ng Department of Social Welfare and Development DSWD ang pamahagi ng cash assistance para po sa mga pamilyang apektado ng lindol sa Mindanao. Ayon po kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, layunin daw po nitong matugunan ng pangailangan ng mga pamilya tulad po ng pagkukumpuni ng mga nasirang bahay. Gayon din ang iba pang hindi saklaw ng mga relief pack. Dagdag pa ng opisyal, agad naman sisimula ng pamahagi ng cash assistance sa oras naman na matanggap ng validated na listahan mula sa mga LGU. Mas pinaigting naman ng pambansang pulis ang kanilang police visibility sa mga lugar na wala pa rin kuryente matapos naman ng pagtama ng malakas na lindol sa rehiyon ng Mindanao. Dahil po dito ay bantay sarado ng mga pulis mula sa Davao Region at Socsargen area, ang mga residential area, negosyo, gasoline stations at mga ATM site. Ayon po kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., prioridad nila ang kaayusan at kapayapaan sa mga lugar na wala pa rin kuryente. Samantala sa report naman ng Department of Energy, hindi pa rin may balik ang kabuang supply sa Davao Occidental, maging sa Davao Oriental, Davao del Sur, South Cotabato, Sultan Kudarat at maging sa Sarangani. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa iba pang balita, nagpatawag po ng special session si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso sa araw mismo ng Miyerkules, June 17. Ito raw po ilayunin na maaksyonan ng mga priority bills kahit nagka-adjourn sinidye ang Kongreso. Ilan sa mga nais ni Pangulong BBM na ikonsidera at mapagtibay sa special session ay ang mga sumusunod na mga panukalang batas. National Center for Geriatric Health, pag-amyenda sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act, at Assistance to Individuals in Crisis Situation, gayon din ang pag-amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education at Anti-Political Dynasty Law. Sa ilalim po ng Proclamation No. 1318, binanggit po ni Pangulong BBM ng urgent needs o maigpit na pangailangan ng publiko ay dapat na matugunan kahit naman ang Kongreso ay walang sesyon ngayon. Tinukoy pa ng Pangulo ang sitwasyon sa mga napektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Noong nakalipas na Lunes, June 8, nataon naman ang pagpapatawag ng special session sa harap ng patuloy na leadership crisis dyan po sa Senado. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga malalaking mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Ngayon pong thank God it's Monday, araw ng sweldo. Swelday. Kaya pala nakangiti si Don. Nandiyan pa si Don. Ayan, salamat po sa mga patuloy pa rin po nakatutok mga kaibigan sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Standby lang po dyan. Meron pa rin po tayong mga malalaking mga balita sa gabing ito sa ating programa TNT News. Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin nag-resign. Ang gulong hazing sa dalawang basketballista sinisilip daw po ng CIDG. Senador Ronald Bato de la Rosa hinimok daw po na sumurrender kasama ang higit sa may 100 pang mga baril ayon sa NBI.
Pangulong BBM palipad sa Russia sa June 17 para makipagkita raw po kay Russian President Vladimir Putin. Sa TNT Global News, stepson ng Norway Crown Prince abay kulong daw po ng 4 na taon sa kasong panggagahasa. Sa TNT Sports, EJ Obiena nasungkit ng silver medal sa Dusseldorf Meet dyan po sa bansang Germany. At sa showbiz, drag artist Maxi Andreyson at Vinyas Deluxe bibida raw po sa Die Beautiful The Musical. Pilipinas ang oras, alas 9:29 ng gabi. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra, ang kilala mong Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo, at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Tuloy-tuloy
Tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NVS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHD. Ray Sibayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, Trending and Viral Show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tomorrow's News Tonight. Balik po tayo mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Ano pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. At mo nang alamin ang update mula po kay Noche Kakas. Yun daw pong lumulutang. Floating platform sa may Baho de Masinloc, abay dapat daw agarang alisin. Ating alamin sa report ni RH27, Noche Kakas. Noche. Lakay Ray at Kisses, nanawagan si Major General Herman Doria, ang Chairman at Pangulo ng Association of General Flag Officers Incorporated o AGPO,
para sa agarang pagtatanggal ng umano'y illegal na floating platform na inilagay ng China sa loob ng lagoon ng Baho de Masinloc. Ayon kay Major General Doria, ang naturang hakbang ay isang seryosong usapin na may direktang implikasyon sa soberanya, seguridad at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Binigyang diin niya na ang anumang temporary structure sa lugar ay hindi dapat maging daan para sa posibleng reclamation, island building o militarization na pinag-aagawang teritoryo. Ipinahayag ni Doria ang buong suporta ng AGPO sa Department of Foreign Affairs sa paghahain ng diplomatic protest laban sa naturang aktibidad. Anya ang paglalagay ng floating platform sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas ay salungat sa mga probisyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea at sa naging desisyon ng 2016 South China Sea Arbitration Award. Nanawagan din si General Doria sa lahat ng Pilipino na manatiling nagkaisa sa pagtatanggol sa pamansang interes at suportahan ang mga hakbang ng pamahalaan upang mapangalagaan ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. RH27, Nochikakas, DCRA, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Nochikakas. AT&T Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, standby ka Federico Manalili at maging kay Grace Sansano. Nakadagda magipag-meeting si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin sa pagbisita nito sa bansang Russia. Sa isang press briefing sa Malacanang, nakasentro daw po ang bilateral meeting ng pangdalawang leader sa usapin ng seguridad sa enerhiya at pagkain. Habang layunin din po nito na mas mapalalim pang ugnayan ng Russia at Pilipinas. Nais din umano ni Pangulong BBM na ma-explore ang iba pang bagay sa Russia tulad po ng oportunidad sa turismo, edukasyon, kultura at science and technology. Nakatagda namang lumipad si Pangulong BBM sa June 17 na tatagal daw ho hanggang Huwebes, June 18 bilang bahagi ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. AT&T Tomorrow's News Tonight. Standby din kay Edwin Duque, binati ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si US President Donald J. Trump sa kanyang pagdiriwang na ika-80 kaarawan nito hong June 14. Sa mensahe ho ni Pangulong BBM, hiniling po niya kailingan po niya para sa Presidente ng Amerika magandang kalusugan, kasiyahan at patuloy na pagtatagumpay sa panunungkulan nito. Kinilala din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang leadership ni Trump na nakaapekto sa pagunlad ng Amerika. Umasa rin ang Pangulo na magpapatuloy at uunlad pa rin ang ugnayan ng Pilipinas at ng Amerika sa mga susunod pang mga taon. Atin na mga alamin ng update mula kay Edwin Duque. DSWD tinyak daw po ang whole of nation approach sa pagtugon sa epekto ng napakalakas na lindol dyan po sa Mindanao. Ibalita mo nga yan, Edwin Duque. Edwin. Bakay Ray, sa isang pagpupulong kanina, sinulong ng pamahalaan ang whole of nation approach sa pagtugon sa epekto ng may magnitude na 7.8 dito sa Northern Mindanao. Ayon sa Department of Social Welfare Development, Director Salian, pinapatupad ito alinsunod sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mapabilis ang koordinasyong tulong sa mga apektadong komunidad. Hindi magkalihin na nakatuon ngayon ang DSWD sa relief food at cash assistance. Habang katuwang naman ang National Housing Authority at ang Department of Homeland and Urban Development para sa pabahay at rehabilitation. Tumutulong din ang Department of Labor and Employment sa Cash for Work Program, habang ang Department of Public Works at Highway naman ay para sa road and clearing operation. Kabilang din ang Department of Health para sa serbisyong medical at physical social support sa mga apektadong mga residente sa Mindanao.
Huwag ko rin ito kinagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, top 1 most wanted person ng Occidental Mindoro sa kasong sexual assault. Arestado daw po sa Bulacan. Report mula kay Ka Federico Manalili, Ka Feds. Yes, magandang gabi kasama nga natuntun at naaresto nga ng mga otoridad ng San Ildefonso PNP ang isang top most wanted person ng Occidental Mindoro pasado alas 11 nga ng umaga sa may area ng Barangay Poblacion, San Ildefonso, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Gilmore Wasin, Chief of Police ng San Ildefonso PNP, ang arestadong akusado na si alias Samite, 28 anyos, residente ng Purok Niyayos, 2 Barangay Poblacion at Kalitaan, Occidental Mindoro. Batay sa ulat na tanggap ni Police Colonel J. Baybayan, Provincial Director ng Bulacan, isinagawa ng tracking team ng San Ildefonso Police ang pagtugis nga sa pagante nang makatanggap to ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 45 ng 4th Judicial Region San Jose, Occidental Mindoro. May petsang Abril 26 taong kasalukuyan at ito may nirekomenda ng piyansa ng 200,000 piso. Nang matuntun nga ng mga otoridad ang kinaroroonan nga ng akusado lang itong nagawa na nang ito'y arestuin at pusasan. Pansamantalang nakipit sa custodial facility ng San Ildefonso Police Station ang arestadong akusado habang inaantay ang commitment order ng korte para sa kanyang paglipat. Federico Manalili, Feds! Yes, welcome back kasamang May. Oh, kumusta ka na? Kumusta ang panahon ngayon? Ayos naman, ito na, puro kaninang umaga, bumuhos na pakalakas ang ulan. Alam mo, kahapon, kasamang rin talagang ilang area sa Bulacan. Ganun din sa Valenzuela. Talagang hanggang 8 to 9 inches at yung Paso de Blas. Saka maganda lang naman, kung bubuhos naman ng ulan, saglit lang naman, hindi naman talaga todong babahain. Ay, oo, pero sa ganyan nga, panandalian na, pero bahano. Kapag may problema na talaga yung drainage system, dapat sana kumikilos dyan, mga LGU na. Oo nga, nagtataka nga lang ako bakit uniform na yung mga drainage system sa gitna na nga ng kalsada, ang lalaki ka na, puro warak-warak na, pag-warak. Napupunta na yung mga warak doon sa loob. Tapos ritoke ng ritoke. Yung mga nangyayari siguro. Hindi lang atin yung napapansin lang natin dahil naman tayo ng karsada kasamang. Alam naman siguro ng mga engineering yan. Trabaho nila yan. Tayo yung napapansin lamang. Delikado yan, lalo sa mga rider natin, na talagang yung mga naka 2 wheels yan, baka bigla kayong ma-shoot sa mga kung saan-saang invernal. Speaking kasamang May, speaking rider, dito nga sa may Santolan, papuntang Valenzuela, boundary ng barangay Santulan to Barangay Malinta. May sirang karsada, yung warak-warak, matagal nang nirereklamo. Kawawa yung rider, baksak kasamang rin. Hindi na may sakit na sakit sa kanyang kamay. Warak yung motor, pati yung kanyang cellphone holder, ay sira. Tinulungan na lang namin makatayo doon at tinawag ng mga kapwa rider yung sa emergency ng barangay para matulungan nga dahil nakaupo na lang sa gilid nga kasamang rin. Kawawa. Sa may mga bolis. Ingat lang siguro sa ating mga rider, mga biker, mga motorista na rin. Ayan. Oo, kasi kasamang rin. Dahil lubog, warak-warak ang kasada, matubig. Mapapansin bang may wala. Lubak? Hindi mo papansin. Masushoot ka doon. Yun ang naging dahilan kasamang rin. At as per din sa mga naka-residente doon, matagal na nire-reklamo yan. Sana sa engineering natin, kung wala pa naman sa DPWH, city government lang ng Malabon, sa mga engineering division ay nakikinig naman lagi si Ma'am Jenny Sandoval. Parating niya yun. Hindi, ayaw nga ni Mayora yan eh. Ayaw ng mga mayors yan, yung ganyan mga nangyayari sa kanilang mga area of jurisdiction, Ganun lang kasamang Ray. At speaking kasamang Ray, parang hindi ko ma-connect yung messenger Ano nangyari sa messenger? Yaan mo na nagtitrip si Zuckerberg, mukhang sabi niya masyado na yatang sikat si Ray Sibayan kaya kailangan alisin muna natin.
Hindi kayo namumulto kasamang Ray. Ay, wala muna ako social media ngayon. Ayun na muna kasama. Doon yun nala ako tingnan sa YouTube. Salamat ka Federico Manalili sa iyong report. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman sa ating pa rin pong mga balita. Todo depensa si Senador Alan Peter Cayetano sa Banat at Baticos laban sa kanyang pagbanggit ng pangalan ng yumaong Senador Benigno Ninoy Aquino. Ayon po kay Cayetano, hindi eksklusibo sa mga kamag-anak, kagrupo at gumagamit ng kanyang slogan ang maaring gumamit ng pangalan daw ho ni Senador Ninoy. Para din na niya ito sa mga gustong ipaglaban ng mga prinsipyong ipinaglaban din ng yumaong senador. Pero, uuna po rito ipinakita ni Cayetano ang laban sign na ginamit noon ni dating Senador Ninoy Aquino laban sa administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa panahon ng Batas Militar. Hindi po ito nagustuhan ng grupong August 21 Movement o ATOM, kaya't hiniling ang agarang pagbibitiw sa pwesto ni Senador Cayetano. Hindi nila maikumpara ni Cayetano ang kanyang sarili sa namayapang si Senador Ninoy Aquino dahil sa hindi tulad niya tumindig laban sa diktadurya, katiwalian at kawalan accountability si dating Senador Ninoy Aquino. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman sa ating pa rin pong mga balita, wala pang planong National Capital Region Police Office na bawiin ng heightened alert sa labas ng Senado. Ito po'y sa gitna ng kabi-kabilang kilos protesta at sinasabing security threat sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Sabi sa DZRH News ni NCRPO Director Major General Anthony Aberin, manatili daw po ang mga ito na magsasagawa ng manatili daw po ang heightened alert hanggang mataas ang emosyon ng publiko. Bagaman walang permit sa mga rallyista, hindi naman daw pinipigilan ang mga ito na magsagawa ng kanilang pagkilos basta't mapayapa lamang. Ayon pa kay General Aberin, higit sa may 300 pulis ang regular na deployment sa area, subalit ito daw po'y maaari pang dagdagan kapag bumubuos naman ang pagdating ng mga demonstrador. TNT Tomorrow's News Tonight. Irerekomenda naman ng House Prosecution Team na wikang Pilipino ang gagamitin sa impeachment trial kay VP Sara Duterte. Ayon po kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro, ipararating daw po na House Prosecution Team ang naturang rekomendasyon sa pre-trial conference na dadaluhan din ng defense team ng pangalawang Pangulo ng Bansa. Tinagpo ni Luistro na mahalagang maunawaan ang mamayan ng proseso at tinatalakay sa impeachment trial kaya dapat ang pagdinig kailangang madaling maunawaan pati ang mga legal na mga salita na ginagamit. Dagdag pa ni Luistro, malaking tulong kung sa actual impeachment trial magkakaroon ng simultaneous translation ng iba't ibang dialect para maintindihan ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao ang impeachment trial. The prosecutors and even the defense to use Filipino language when the same is possible, because I understand that there are legal terminologies which are really hard to translate, no? This is because we understand that this is a constitutional process. This is not purely legal. What is at stake is the interest of the Filipino people. So it is our intention na lahat ng mangyayari during the impeachment trial should be understandable on the part of the ordinary Filipinos, no? And I wish to reach out as well through this opportunity to the mainstream media and even the social media. Let us encourage the accurate dissemination of information, no? And as a matter of fact, I reach out to the leadership as well. At ito rin ang gusto kong ilapit kay Kong Zia and the other members of the House who are from Visayas, from Mindanao. Let us come up with simultaneous translation of the trial which will be held starting on July 6. TNT
Tomorrow's News Tonight. Samantala, hinimok naman ng NBI si Senador Bato de la Rosa na isurrender ang lahat ng kanyang 117 baril kasabay ng kanyang pagsuko sa batas. Ito po naging pahayag naman ni NBI Director Attorney Melvin Matibag matapos unang isurrender ng kinatawan ng senador ang 20 nitong mga armas. Ayon po kay Matibag, may pag-ugnayan sila sa PNP-CIDG para busisiin kung anong mga uri ng baril ang isinurrender at kung saan ang mga ito nagmula. Nang tanungin naman kung nasaan na ang ICC wanted senator, abay merong pabirong sinabi si Attorney Matibag na nasa earth pa rin si Senador Bato de la Rosa dahil araw-araw daw silang nakatanggap ng report tungkol sa posibleng lokasyon niya. Dalawang armas, so hindi naman, pero sana yung 117 surrender na. Tama na rin si Senator Bato pag surrender. Lagi naman may dito pumapasok sa amin everyday. Hindi ba ito? Pag sabi namin bago, yung mga dating lead namin, dapat lead na namin, napunta ako, chinek na negative ba na yun. But always, there's always a report every day. Just today, may papasok sa amin report. But of course, hindi naman namin pwedeng sabihin sa inyo kung nasaan yung sinabi sa amin report. But our intelligence network, our intel group is continue working on it. Thank you, sir. TNT. Tomorrow's News Tonight. Samantala naman nagbitiw na sa kanyang pwesto si Coach Tab Baldwin bilang head coach ng Ateneo de Manila Blue Eagles men's basketball team. Mismong si Ateneo President Father Roberto Yap ang nakumpirma sa resignation ni Coach Baldwin sa isang press conference kasabay ng pagbitiw din ng team manager na si Epok Kimpo. Inanunsyo naman ang sabay na pagre-resign ng isang linggo matapos naman ang malagim na pagkamatay ni na Rene Baterbonia at Divine Adili sa kasagsagan ng kanilang team building activity dyan po sa may Dipakula, Aurora noong pong June 8. Hindi na may sinasantabi ng pambansang pulisya na may nangyaring hazing sa training po ng Ateneo de Manila Blue Eagles na ikinamatay ng dalawa nitong manalarong sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon po kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, bukod sa kasong homicide ay kasama sa direksyon na investigasyon kung sumubra ba ang physical activities o kung persaan ba ang pagtratong tinanggap ng mga player na may tuturing pa ring junior o neophyte. Dagdag pa ni Morico sa Campo Crame, hindi pa pala enrolled ang 19 na taong gulang na si Baterbonia nang sumabak siya sa naturang team building. Among the possible is the force, calisthenics, exposure to the weather, or any other brutal treatment or forced physical activity. TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT Top News Trending Worldwide. Sa ating pong TNT Global News, stepson ng Norway Crown Prince, kulong daw po ng 4 na taon sa kasong panggagahasa. Report mula kay Miss Wina Pearl Hesoro. Miss Wina. Ng 4 na taong pagkakakulong ang stepson ng Norway Crown Prince matapos mapatunayang nagkasala sa kasong panggagahasa at domestic violence. Sa desisyon ng Oslo District Court, napatunayang nagkasala ang 29 years old na si Marius Borg Hoiby sa 2 kaso ng panggagahasa. Lumalabas sa pagliliti sa mga ebidensya tungkol sa kanyang paggamit ng droga, mga video ng kanyang mga pakikipagtalik at daang-daang mensahe na inihain bilang ebidensya ng prosecution. Napatunayan din ng hukuman na nagkasala si Hoiby sa domestic violence laban sa kanyang dating kasintahan mula taong 2022 hanggang 2023. Hiniling ng mga piskal ang higit 7 taong pagkakakulong, ngunit 4 na taon lamang ipinataw ng korte. Ayon sa kanyang abogado, pinag-iisipan pa ni Hoiby kung aapela siya sa hatol. Para sa TNT Global News, ito si Wina Perlasoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Wina Pearl Hesoro. TNT Sports and Games. Sa ating sports mga kaibigan, EJ Obiena nasungkit daw pong silver medal sa Dusseldorf meet dyan po sa bansang
Germany. Report mula kay Kyle Bullias. Kyle, go! Nasungkit ng Pinoy pole vaulter na si EJ Obiena ang silver medal para sa Flight Circus Dusseldorf. Ito ay matapos niyang maklear ang 5.74 meter mark. Sa kanyang Instagram post, sinabi ni Obiena na masaya siya sa kinalabasan ng pagsisimula ng kanyang outer season ngayong 2026. Kasabay nito, pinasalamatan niya ang mga Pilipinong nanood sa kanyang kompetisyon sa Germany. Nanguna sa labang ito ang American pole vaulter na si Chris Nielsen na nalampasan ng 5.83 meter mark sa isang attempt lamang. Habang nagsettle naman sa bronze medal si Saifuddin Abdesalam ng Qatar sa 5.65 meter mark. Samantala, sunod namang sasabak si Obiena sa Doha, Qatar sa June 19 na siyang unang Diamond League na kanyang lalahukan ngayong taon. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bullias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bullias. Sa ating showbiz, meron tayong update mula kay Don Carlos. Don? Bibida si Drag Race Philippines Season 3 winner Maxi Andreson at Salesian Royal First runner-up Viñas Deluxe sa adaptation ng award-winning film na Die Beautiful. Batay sa anunsyo ng Idea First Company, 2 drag queen ang magbibigay buhay sa karakter ni Tricia Echeverria na ginampanan ni Paulo Ballesteros sa pelikula. Ayon kay Maxi, comeback niya ito sa mundo ng teatro kaya exciting umano ito para sa kanya. Saad naman ni Viña, si Mama Pao ang nagtulak sa kanya na maging drag queen nang mapanood ang naturang pelikula. Bagamat wala pang eksaktong petsa, ngayong buwan din inaasang mapanood ng live sa theater stage ang Die Beautiful the Musical. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. TNT Tomorrow's News Tonight. Salamat daw sa matumutok po sa ating balitan mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Thank you sa buong person ng DZRH News Team. Inyo pong lingkod mga kaibigan si Ray Sibayan para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, sakto 10:00 ng gabi. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.